Hey guys, welcome to my channel. So, ngayon ay Sunday and may kapapasok lang na balita, no? Ang title is Pogo Leisure Hub sa Porac, may tunnel, may firing range. So, ang tanong, anong ginagawa nila sa firing range? 'Di ba? So, syempre, logical explanation, 'di ba? Diyan sila nagpa-firing ng barel, totoong barel, ha? So, wag kayong magsabi ng airsoft ha. Hindi ka magpapakahirap gumawa ng firing range para lang sa airsoft. Okay? So, ayan, doon sa mga pro-China dyan, baril lang ginagamit nila dyan kahit hindi ko nakita. Firing range eh. Di ba? So, yung sa question na yon, teka, paanda rin natin yung video. Ayan. Bluetooth mode. Paano sila naka-acquire ng baril? 'Di ba? Considering na mga foreigners sila. Isa sa requirements ng pagmamay-ari ng baril, isa sa madaming Bluetooth requirements sa pag-aari ng Bluetooth connected. baril sa Pilipinas, kailangan citizen ka, 'di ba? So ayan yung tunnel pababa. Alam nyo ba yung tunnel na yan? Yan tunnel, hinaan ko nga. Yung tunnel na yan, dumadaan yan sa ilalim ng pond, ng tubig. Ganon ka high-tech yung pagkakagawa nung underground nila. Okay? Para hindi talaga maiisip na imagine mo ginawa yan, tapos sa ibabaw niyan may pond. Kaya sa huli makita nung mga kasama nila, paano sila nakatawid ng pond. Dumaan sila sa ilalim ng pond. Imagine niyo. 'Di ba? So talagang tagon-tago 'yan. So yun, babalik ko uli yung tanong. Yan pa-massage chair. Oh. Babalik ko uli yung tanong. Paano sila nagkaroon ng baril? Okay? Paano sila nagkaroon ng baril? Hindi sila citizen. Wala, may LTAP ba sila? I'm sure walang LTAP. So, yun nga sinasabi ko sa dami-dami ng requirements ng PNP, ng Pilipinas para magkaroon ka ng baril, pero yung mga bad people, yan, makita sila sa kabilang side na sila. Mga criminals, hindi naman nag-a-apply ng LTAP Hindi naman nag-a-apply ng PTT para mag-practice sa firing range. Gumawa na nga ng sariling firing range Grabe, no? Yung PTT sa Pilipinas, kailangan naka-specify yung date. Hindi ka pwede magbago isip, naka-specify yung pupuntahan mo, to and from residence to the gun range, hindi ka pwede mag-side trip, 'di ba? Dapat kung may dadaanan ka along the way, hindi ka pwedeng mag-iba ng ruta, 'di ba? Tapos mababaltaan mo, nagpa-firing, parang nakaban yung 556, tapos mababaltaan mo, merong Chinese national na hulihan ng 556. Pero never nila in-explain paano nangyari yun, saan nanggagaling yun. Tsaka saan nanggaling mga baril ng mga to. So, sasabihin ng mga project, syempre, illegal yan. Kaya nga criminals don't follow the law. So, anong silbi ng ginagawa niyong batas kung ang tinatamaan lang yan is mga law-abiding citizens, di ba? Kahit na anong i-ban nyo di sa parang sinabi nyo na i-ban natin yung murder, ipagbawal natin ang pagpatay. Dati nang ban yun. Ipagbawal natin ang ayan, magtataka yung mga nasa kabilang panig. Paano sila nag-cross ng tubig? Sa ilalim sila dumaan. Ganun ka high-tech yung pagkakagawa nitong na to. Tapos very luxurious yung malamang dito natutulog yung big boss. And makita nyo, dito sa video na to, wala nang kalaman-laman yung lugar, no? So shout out sa intelligence ng PNP naman. Kumusta naman? Wala na, maski sa wala na iwan, maski isang damit So, siguro days ahead, nakaalis na yung mga yan, magre-raid. Ibig sabihin, may leak ang intelligence ng PNP, may nagtitimbre. Natimbrihan yan, imposible. Sa dami ng tao dyan sa Pogo, nakaalis bago dumating yung raiding team, di syempre, may nagtimbre dyan. Diba? Wag niyo na i-deny. Paano mo i-explain yan? Kahit damit, wala Kahit isa. And then, ibig sabihin, ayan, ano sila, ibig sabihin, they had time. They had time to pack up. No? Ayan sila, nasa kabila. Tubig, dinaanan nila, ilalim ng tubig. Ilalim, sila mismo na amaze. Sa ganda ng lugar.
At saka high-tech yung build. 'Di ba? Yan. Ayan, oh. Ganda ng lugar. Eh, tumawid sila. Napapaligiran ng tubig tong lugar na to. Pond to, eh. Oh. Pond. Lalangoy! Ito tunnel. Ito. Tuwan-tuwa pa sila. Video mo yung ano. Nakaka-amaze. Yung pagkakagawa. Siyempre, pag may pera ka, lahat pwede mong gawin. Mapapagawa mo kahit ano. If not, money is not an issue. Ayan yung pababa. Ganun kalalim. Ayan, ako. Wala na talaga naiwan na gamit. May naiwan na, basyo siguro yan. Diyan daw nagpa-firing sa baba. Yan, diyan nagpa-firing. May mga lanes pa, oh. Ito, siyempre, ang naabutan lang nila, mga Pilipino na, trabahador. Tsaka ibang sasakyan na, ang tanong, anong mangyayari dyan sa property na yan? Anong mangyayari sa mga sasakyan na yan? Bubulukin lang ba? Dapat i-expedite para magamit. Benta nyo yan para dapat kasi maging transparent. Anyway, balik tayo dun sa tanong ko, paano sila nagkaroon ng baril? Diba? Establish na natin na may firing range. Nakalagay na nga sa title. Ayan, establish na natin na may firing range. Diba? Paano sila nagkaroon ng baril? Nag-apply ba sila LTAP? Nag-apply ba sila ng mga PTT? Kumuha ba sila ng neuropsychiatric test na yan? Nag-drug test ba? Di ba hindi? Obvious naman hindi eh. Let's call it as we see it, no? Wag na tayo sugarcoat mo na yung, alam ko, yung iba dyan, ayaw magsalta kasi nag-aalala na baka pag-initan sila, matanggal yung privilege, okay? I'm talking for you. Ito, nagsasalita na ako para sa inyo. Di ba? No? Ang tawag dito, yun nga, no? So, anong silbi ng neuropsychiatric test na yan? Ano ba requirements, di ba? Kaya nakakatawa pag binalikan mo yung mga requirements para magkaroon ka ng baril. Samantala masamang loob, they don't care. Natatawa pa sila, guro sila. Anong requirements? Ay at least 21 years old. Magkaroon muna ng license to own and possess LTAP. firearms. Kailangan niya na pasado siya sa neuropsychiatric examinations. Kailangan pasado rin siya ng drug test. Meron din yung National Police Clearance. Di ba nakakatawa yon? Di ba nakakatawa? Sa dinami-dami ng requirements na yon, wala ni isa doon ang ginawa ng mga kriminal, and walang in the future na criminals, wala silang planong gawin yung mga yon. No? Ultimo drug test, wala. Kasi nga criminal sila eh. Criminals don't follow the law. So wag kayong mag-isip ng, higpitan pa natin, dagdagan pa natin ng bagong batas. Hindi rin susundin yan kasi criminal eh. So, dun sa mga anti-gun people na magtatanong sa akin, ano solusyon mo? Well, luwagan mo ang gun ownership sa Pilipinas. Bakit? Kasi yung mga gun controls na ini-implement dyan, ang tinatamaan lang naman is mga law-abiding citizen. No? Hindi sila kukuha ng LTAP, hindi sila magpapa-drug test, and hindi sila magpapa-neuropsychiatric test. Parang pag sinasabi nyo, parang proud na proud kayo. Neuropsychiatric test. That's BS. Yung neuropsychiatric test na yan, hindi niyan kayang ma-detect ang evil. Pag nag-interview kayo ng masamang tao, hindi niya sasabihin yung plano niya. 'Di ba? Hindi niya sasabihin yung plano niya. It doesn't, 'di ba? Kung sino nga yung masama, yung pa yung matatalino eh, no? 'Di ba? Anyway, so yun nga, no, they are just making a mockery of the Philippine gun laws. Pinagtatawanan lang nila yung gun laws natin. And isa pang question, bakit ito Porac, Pampanga na Pogo? Kumusta naman yung Island Cove na Pogo? Bakit never yan ni raid? Ha? Shout out sa mga Rimulya. May nagpo-protekta ba dyan? Question mark yun ha. May nagpo-protekta ba dyan? 'Di ba? Eh yung mga nauna eh. Banda dun eh. 'Di ba? At saka isang island yun, isolated talaga, no? Hindi ka basta-basta makakapasok din. And hindi na natin nakikita ko nung ginagawa nila. Doon sa ibang Pogo nga daw, may mga airsoft
field. So, ng palusot nila, airsoft daw ang ginagamit. So, hindi kaya, nagta-tactical drills na yung mga, mga taga mainland China, paano tayo i-overtake or i-overthrow yung government natin. Hindi kaya, question mark yan ha. Diba? Tapos, yung PNP, pagbabawalan yung mga civilians na law-abiding citizens, mga retired PNP personnels, retired army personnels, mag-train ng CQB. Why? Samantalang yung kalaban natin, nagtitrain na pala araw-araw, ilang taon na siguro sila nagtitrain. Naghihintay lang sila ng order. Execute Order 66. Yung parang sa Star Wars. Tapos, di ba, counterproductive, yung kalaban mo nagtitrain. Ikaw, bawal ka mag-train. Ha? Bawal mag-train. Dapat mag-shooting kayo sa range, naka-ano lang kayo. Naka-diretso lang kayo. Huwag kayong hindi pwede yung pag-aralan yung mga movements. Di ba? Tapos, latest ng sabi ng PNP, bawal naman yung mga night vision scope na yan because if it falls in the wrong hands. Sino ba yung wrong hands na sinasabi nyo? Di ba? Law-abiding citizens na naman yung tatamaan yan eh. Nananakot pa na, yung pinagbabawalan yung mga gun stores, yung mga gun range, magra-random inspection kami, mahuhuli namin. Parang sinasabi, pagka hindi nyo sinunod to, mahuhuli namin kayo. Dapat kung pupunta kayo sa gun range, dapat may PTT kayo. Ganyan. Diba? Pero yung mga criminals, pinagtatawanan lang kayo. I'm sorry sir, pinagtatawan sa dami ng requirements na sinabi mo, hindi niya na-prevent yung mga criminals na magmay-ari at gumamit ng baril. Wala pa. Ay at least 21 years old. Magkaroon muna ng license to own. Wala and ni possess isa dyan firearms. ng Kailangan niya kinumply nila. pasado siya sa neuropsychiatric examinations. Kailangan pasado rin siya ng drug test. Meron din yung National Police Clearance. Wala ni isa doon ang kinumply ng mga kriminal. And then pati yung mga nandyan sa Pogo na hindi naman mga Pilipino. Okay? So, again, kung ako tatanungin nyo, okay, palawagin nyo yung gun law sa Pilipinas. Kasi, ang tinatamaan lang naman ng gun control, yung mga requirements na yan, mga law-abiding citizen. So, since hindi pala yan naapektuhan yung mga kriminal, di ba? So, walang silbi yan. So, dapat, ang gawin mo, yung other side naman. Palawagin mo yung gun laws para magkaroon naman ng laban yung mga mababait na law-abiding citizens. Walang laban eh. Kasi parang isasabak mo ngayon sa gera, walang training, walang alam sa baril, walang alam sa movement, hindi alam paano maglakad habang pumuputok. Guys, hindi nakakaalam kailangan meron kasi sistema paglalakad ng habang pumuputok ka or naka-aim yung baril mo. Heel toe dapat. Anyway, yun lang yung example. Hindi yung basta maglalakad ka tapos puputok ka. Kaya nga yung pinag-aaralan sa mga CQB training. Anyway, so babalikan ko kayo guys. Ano sa tingin nyo? Ano masasabi nyo dito sa balita na to? Sobrang higpit ng pagmamay-ari ng baril sa Pilipinas. Yung iba nagre-result na sa illegal firearms kasi sobrang higpit eh. 'Di ba? And according to statistics, majority ng crime sa Pilipinas involve mga loose firearms. Why? Parang tinutulak kasi ng batas na huwag kayo magparehistro. I'm not encouraging it, pero ito yung feedback talaga. Alam na, open secret naman to. Alam naman natin lahat eh. Dahil yung iba nga na nahahassle sa requirements and sa fees, pinagkakaperahan yung mga law-abiding citizens. No? Imagine mo, LTAP, 7.5. Pag 10 years, 15,000. Wala man lang discount eh. 'Di ba? Parang pinerahan talaga. Pero yung mga criminals, hindi nila kayang perahan kasi wala, pinagtatawanan lang nila yung mga requirements na yan. Kailan ba sila naapektuhan yan? 'Di ba? Real talk lang. So, ano masasabi nyo guys? Thanks for watching.